Ate Guy may pakiusap bago puman at W. Mahalin niyo si John na dinang-iwan mula noon hanggang ngayon. Isang nakakabagbag damdaming eksena ang nasaksihan ng malalapit kay Nora Honor, o mas kilala ng lahat bilang si Ate Guy, matapos siyang maglabas ng isang taos-pusong mensahe, isang huling pakiusap bago tuluyang magpaalam sa mundo. Sa gitna ng kanyang paglalaban sa sakit, hiniling ni Ate Guy na masabi ang nilalaman ng kanyang puso. At sa harap ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, binanggit niya ang isang pangalan na matagal nang naging bahagi ng kanyang buhay, si John. Aniya, kung may hihilingin man ako bago ako pumanaw, sana, mahalin niyo si John. Kasi siya lang ang taong hindi ako iniwan, mula noon, hanggang ngayon. Lalong bumigat ang hangin sa silid. Lahat ay natigilan. Si John, ang tahimik pero laging naroon. Ang kaibigan, ang tagapagtanggol, ang kasama sa tagumpay at pagkabigo. Hindi man sila laging napapabalita, pero sa bawat yugto ng buhay ni Ate Guy, nandoon si John. Walang reklamo, walang kondisyon. Marami ang naantig sa revelasyong ito. Hindi lang dahil sa lalim ng kanilang pinagsamahan, kundi dahil sa katapatan ni John, sa panahon na karamihan ay unti-unti nang lumayo. Sabi ng isang malapit sa kanila, hindi siya sumikat, hindi siya umeksena, pero kung may isang taong tunay na nagmahal kay Ate Guy, si John yun. Kaya't ngayong si Ate Guy ay humaharap na sa kanyang kahuli-hulihang laban, ang kanyang pakiusap ay simple lang, bigyang halaga ang taong naging tapat, naging totoo, at hindi nang iwan. At sa kanyang mga huling salita, sinabi niya, hindi ko man kayo maisama sa aking pag-alis, pero kung mahal niyo ako, mahalin niyo rin si John. Sapagkat sa puso ko, siya ang tunay. Isang pakiusap na puno ng pagmamahal, pasasalamat, at paghanga, hindi lang para sa sarili, kundi para sa isang taong naging ilaw sa madilim niyang mga sandali. Tunay ngang sa dulo ng lahat, ang mahalaga ay hindi ang dami ng taong dumaan, kundi kung sino ang nanatili. At sa kwento ni Ate Guy, si John ang tunay.